it is best na before po kayo umalis, you always check this website, Canadian government websites. Pinaka-important dito yung pangatlo, yung travel.gc.ca. This is especially important lalo na during the time nung height nung pandemic. Napakabilis magbago ng regulations, but sa ngayon po wala namang masyadong changes dun sa regulations, no? Kaya most likely kung ano yung mapapag-usapan natin today would be the applicable rules by the time na mag-travel po kayo, right? But just the same, you need to check these websites before po kayo umalis, just in case merong mga recent changes that may affect yung inyong mga travels. Yung questions about doon sa mga pwede nyong dalhin, mga limit sa mga pagkain, bagay na pwedeng dalhin, that will be answered by CBSA website, yung pangalawang link, no? Questions about the immigration sa Canada, yung first link. Like I've said, yung pinaka-importante po when it comes to travel is yung pangatlo, yung travel.gc.ca. Alright? Now, kung may mga questions po kayo, paki-reserve na lang po yung mga questions after this short presentation. So we'll have time para sagutin ng inyong mga questions. No? So let's start with the checklist. But before that, make sure po na you coordinated your travel with your school. I think both of you ay sa University Canada West. So kung kami ang nag-process ng inyong letter of acceptance, we already informed UCW about the approval, and it will be your duty to inform the school kung kailan kayo mag-travel. Alright? Now, let's talk about checklist. No? And before yung checklist, kailan ba kayo pwedeng mag-travel? Ang walang rule actually na nagbibigay ng specific time frame or period kung kailan kayo pwedeng mag-travel. Naging issue lang yung travel date at the height ng pandemic. During the height ng pandemic, pwede lang kayong mag-travel sa Canada. Pinakamaaga ay 30 days before the start of your school, right? And right now, you can travel as early as 3 months or even more, pero we wouldn't recommend traveling as early as 4 months or beyond. So 3 months, pinaka maaga siguro, no? Naka-latest 1 month before. Again, kung ang start ng school nyo, let's say ay July, so 3 months before July, pwede na kayong pumasok sa Canada. Right? Now, may mga disadvantage and disadvantages yung pagpasok ng sobrang aga sa Canada. Number one, you must take into consideration that you can only start working as an international student kapag nag-start ang inyong class. Right? So habang hindi pa kayo nagsisimulang pumasok, hindi kayo pwedeng magtrabaho. Problem in going to Canada as early as 3 months before the school starts, 3 months ka nang nagbabayad ng rent. Right? So, that is not an issue kung meron kang matutuluyan ng libre like kamag-anak or kaibigan na hindi magagastusan. No? So, that is unnecessary expense. No? Ang advantage naman kung papasok kayo ng maaga ay kung meron kayong kasamang spouse. Yung spouse po kasi pwedeng magtrabaho pagdating sa Canada kahit hindi pa nag-start ng school, no? So, uh, yun yung advantage, no? Now, kung sobrang aga kayo na papasok sa Canada, you might be asked sa port of entry bakit sobrang aga. You just have to explain na, well, I'm new to Canada, kailangan ko ng longer period to adjust doon sa new environment. So, hindi naman siya magiging problem as long as hindi kayo magta-travel ng
more than 3 months before yung start ng school. Technically, kahit mag-travel kayo more than 3 months before you start ng school, pwede. Ang risk lang doon is baka papasukin kayo muna as a visitor. Baka hindi muna kayo bigyan ng study permit. Right? So kung magbubook kayo ng ticket, make sure po as much as possible, not more than 3 months before yung start ng school. Alright? Okay, ArriveCan, this is highly recommended na gamitin po ninyo. Hindi siya mandatory. During the height ng pandemic, mandatory to na gamitin kasi dito monitor yung inyong health and then other information during the quarantine, pero hindi na required yung quarantine. So, ang mangyayari ngayon, gagamitin nyo na lang itong ArriveCan app kapag para doon sa advance declaration ninyo. Right? If you have experience traveling abroad in the past, every time na darating po kayo sa country of destination nyo, meron kayong customs declaration form na sasagutan. That basically is yung ina-address nitong ArriveCan. So, within 72 hours before kayo umalis, pwede nyo nang sagutan in advance yung mga questions na sasagutan nyo supposedly upon arrival sa Canada. Ang advantage noon is that hindi kayo pressured, right? So, dito sa mga questions, kasama dito yung questions like, meron ka bang dalang cash na more than $10,000 or equivalent? May dala ka bang mga pagkain na ganito, etc. So the advantage of doing that with 72 hours before kayo umalis is that hindi kayo pressured dun sa pagsagot. So mapapag-isipan yung maigi yung sagot. Unlike kung sasagutan nyo siya pagdating sa Canada sa port of entry after several more than 10 hours of travel, now medyo pressure po yun. No? Pressured, no? Pagod, stress and all that. So, malaking advantage. Tsaka mas mabilis yung pila po ninyo doon sa immigration, sa kiosk, kapag nasagutan nyo siya in advance. So, if you are traveling with your family, isang application lang po. No? I-download siya ng principal applicant sa phone and then pwede nang sagutan yon para sa buong family. Hindi necessary na mag-download pero highly recommended na i-download. Kung ayaw nyong mag-download, pwede nyo siyang sagutan online dun sa website. So better to download the app and then sagutan po niya. Alright? Again, kung may mga questions po kayo, paki-reserve na lang po yan after po ng aking presentation. Don't worry, sasagutin ko po yung mga questions po ninyo after the presentation. Now, magkano yung kailangan yung daling funds? Alright. Technically, ang dala nyo dapat na funds is equivalent doon sa 1-year tuition and 1-year living expenses. For example, ang 1-year tuition mo ay 15,000 Canadian dollars. Ang living expenses mo, for example, ay 20,000, no? Or 10,000. Sabi natin 10,000 plus 15. So that's gonna be 25,000. So ang question ngayon, magkano yung kailangan mong dalang pera? So ang sagot doon, technically, dapat dala mo yung 25,000 Canadian dollars. Pero may maririnig kayo, bawal magdala ng more than $10,000. Mali po. Hindi bawal na magdala ng more than $10,000. Ang kailangan lang kung meron kang dalang funds na more than 10,000, you need to declare it. Again, dun sa ArriveCan app, may tanong, meron ka bang dala na 10,000 or more? Kung meron kang dala na cash, kailangan nyo pong i-declare. Right? Hindi siya bawal. Hindi problem kung may dala kayong funds na malaki, more than 10,000. Ang problem, kung meron kayong dala, tapos hindi nyo siya dineclare. Alright? So kapag meron kayong dalang funds na more than 10,000 or 10,000 or more, hindi nyo siya dineclare at nakita siya doon sa immigration sa Canada, sa port of entry, pwedeng confiscate, pwede kayong ma-penalize, so it will cause you a lot of problem. Right? So hindi bawal na magdala, kailangan nyo po siyang i-declare.
Kapag ka-declare ninyo at most tatanungin kayo, bakit meron kayong dalang malaking cash? Na pwede niyong sagutin ng madalian na, well, mag-aaral ako, kailangan ko ng funds, right? To support my studies, my expenses. Follow-up question there would be, saan galing yan? Alright? Then, explain mo lang kung saan galing yon. Is it your savings, proceeds ba yan from sale of property, support ba yan from relatives? You just have to answer that really. Alright? So now, going back doon sa magkano yung kailangan dala, now, scenario building tayo. Scenario A, bayad mo na yung 1-year tuition, nag-open ka na ng GIC account para sa 1-year living expenses. Let's say you're single, no? May GIC ka na 20,000 and bayad mo na yung 1-year tuition. Magkano yung dapat na dala mong cash? Okay? So technically, yung minimum required nandoon na sa Canada. Nandito na sa Canada. No? So that would mean kahit magkano na lang yung dala mong funds. Okay? Para sa mobility mo na lang. So any amount, kahit more than 10,000, walang problema. Kahit less than 10,000, not a problem. Kasi nga, yung minimum required nandoon na sa Canada. Okay. So scenario B, um, hindi mo binayaran yung buong tuition. Let's say 15,000 yung tuition, 5,000 Canadian dollars lang yung deposit mo sa tuition. May balanse ka pa na 10 for the 1-year tuition. And then wala kang GIC. So, let's say ang GIC mo, depende kasi kung kailan kayo nag-submit ng application. No? Kung recently lang kayo nag-apply, nag-file ng application, ang living expenses for single is 20,000. Kung prior to that changes, that's 10,000. So, let's assume 10,000 yung living expenses mo. So, 15,000 yung tuition, nagbayad ka ng 5,000 deposit, may balance ka na 10. And then for your living expenses, meron kang 10,000. So, it is expected na meron kang dalang 20,000 para pampuno doon sa 25,000 na requirement. Yung 5,000 bayad na, kaya dapat ang expectation sa iyo, meron kang dalang 20,000. So again, hindi bawal na magdala ng more than 10,000. I-explain mo lang, i-declare mo lang siya. Okay? So kung available yung cash na yon, dalhin mo siya. Alright. Scenario C. Similar sa scenario B, ang difference lang is hindi ka comfortable na magdala ng 20,000. Okay? For reason na tingin mo risky, baka mawala sa travel, so sayang. So, kung ang expectation sa iyo ay meron kang dalang 20,000 pero ang gusto mo lang dalhin na cash, let's say ay 5,000, pwede naman. Pero if ask, bakit 5,000 lang yung dala mo, kailangan meron kang explanation. Ano yung mga possible explanation? Well, Mr. Officer, risky kasi 5,000 lang yung dinala ko pero may pera ako sa Philippines. Ito yung proof. May dala kayong bank certificate na dated within uh, uh, siguro last week before yung travel po ninyo. Or meron kayong yung printed sa ATM, nag-balance inquiry kayo, may nandoon yung balance. So, pwede nyong explain na hindi nyo siya dinala, pero you have an arrangement with the bank na kapag dating mo sa Canada, na kapag open ka ng account, i-wire transfer mo lang yung pera. Pwede yon. Pwede rin naman na hindi mo madala yung required na 20,000 dahil in the first place, hindi siya available sa'yo dahil manggagaling siya sa sponsor. So, in which case, kailangan mong dalhin yung sponsor letter, yung sponsorship documents, including yung letter. So, i-explain mo na, well, bayad ko na yung ganitong amount ng tuition, meron akong ganitong cash, and then the rest of my expenses will be shouldered by my sponsor. Right? So, yung answer doon sa mga questions saan galing yung nasaan yung pera nakadepende doon sa circumstances po ninyo. Right?
So kung nagwo-worry kayo na hindi nyo madadala yung actual cash, hindi po kayo dapat mag-worry actually. Dahil bihira naman yung nakakapagdala talaga niyan, no? Most ng mga applicants kasi may sponsor, no? So yung pera either nasa sponsor sa Canada, sa US, or even sa Philippines, no? Or other countries, no? So tinatanggap naman po yan. Pero mahalaga na meron talaga yung dalang cash kasi wala kayong mobility, no? Kapag wala kayong dalang cash talaga, no? And another key point is that you should make sure really na meron kayong budget for at least 1 year tuition and 1 year living expenses. So, dapat as much as possible dala nyo siya or readily available na siya doon sa sponsor. Medyo mag-struggle kayo niyan kung ang plano nyo is that yung pambayad nyo sa tuition, sa living expenses ay manggagaling sa future income nyo sa Canada. That may work pero hindi kasi guaranteed no? So kaya mas maganda na yung first year nyo ay funded na para yung magiging earnings nyo para sa second year. So that is the best approach, no? So again, kung may mga question po about dun sa funds, kung sa specific case po ninyo, may time po tayo later para sagutin ang inyong mga questions. Ang gusto ko lang ilinaw dito, hindi bawal na magdala ng more than 10,000. Kung magdadala po kayo, kailangan nyo lang i-declare. Kapag hindi nyo siya dineclare at nakita siya, magkakaroon kayo ng problema. And we don't want that. I hope that's clear, no? Now, accommodation. Kung wala kayong mga kamag-anak, kaibigan na pwedeng tumingin ng mga apartment or bahay or room na pwede nyong matuluyan, these websites actually makakatulong yan. No? Padmapper.com, kijiji.ca, pwede kayong mag-search dyan. Ang advice ko lang is that huwag kayong magbibitaw ng payment unless na-check nyo po yung place. Paano nyo ma-check kung nasa Pilipinas kayo? Have somebody in Canada, whether kaibigan nyo or kamag-anak na pwedeng pakisuyuan na i-check yung nakita nyong vacancy, advertisements. Kapag ka okay, then tsaka po kayo magbayad. No? Ang isang approach then is that nagse-search kayo and then pupuntahan nyo siya pagdating nyo sa Canada. So, saan kayo tutuloy? No? Pwede kayo mag-Airbnb muna for few days or 1 week or stay sa hotel. Maghanap kayo ng mga murang hotel. And if you're looking for a discounted hotel rates, you can visit gatewaytocanada.com/p/hotel.html. You can book discounted rates sa mga hotel sa Canada. Actually, anywhere na hotels. No? Pero for this purpose, Canada, ang approach is pwede kayong mag-book muna ng few days sa hotel. Then pagdating nyo sa Canada, puntahan nyo yung nakita nyo na apartment or room. Pag nagustuhan nyo, tsaka kayo magbayad. So, ang point is, huwag kayong magbibitaw ng payment hanggat hindi nyo po nakikita yung place dahil marami rin pong scammers sa Canada. Alright? So, minsan may mga nagbabayad tapos turned out hindi naman pala existing yung apartment na supposedly ay uupahan nila. Alright? So, medyo mag-ingat po tayo doon. Okay? Alright, so bago po kayo umalis, you also have the option to get your Canadian SIM. Medyo makaka-discount po kayo kung kukuha na kayo ng Canadian SIM nyo through Fido or Rogers before po kayo umalis. The reason being, itong plan po na ito na $35 per month, kung dito na kayo sa Canada kukuha niyan, parang magiging, I think this is $50 or $60 per month. So monthly nakaka-save kayo. No? So, kung yung phones nyo ay merong feature na pwede yung electronic SIM, yung eSIM. So, hindi nyo kailangan ng physical SIM. So, bibigyan lang sa inyo yung data, yung information. Then, ma-avail nyo na ito.
Right? So, if you want to get your Canadian SIM, pwede nyo pong gamitin actually yung phone po ninyo sa Pilipinas basta naka-open line. I'm based in Mississauga, Ontario. Ang phone ko na ginagamit right now ay galing pa sa Smart, no? Pero ang SIM card ko ay gamit at Fido, no? So magagamit niyo siya as long as open line siya, no? So if you want to save, I mean, this is I mean, this is something na readily available sa inyo. All you need to do is register. Kung meron kayong SIM card na nakuha mula sa VFS nung nagpa-biometrics kayo, you can also use that. So visit this website, i-activate nyo lang po yung SIM nyo through this website and that will be okay. Alright? So maraming nagsisisi po dito na hindi kumuha ng SIM card kaagad before umalis kasi pag nandito na sa Canada, hindi na available yung ganitong discounted rate. Okay? All right, travel insurance. Okay. Nung nagbayad kayo sa school, no, nung tuition and other fees, kasama po dito yung insurance premium, no? Ang insurance na binayaran nyo sa school para sa student lang. Kung meron kayong dependents, spouse and kids na kasama, so wala pa silang coverage. So kakailanganin nyo po siyang kunan. So paano nyo kukunan yung dependents po ninyo? Meron kayong dalawang options. Pwedeng you contact yung service provider ng school ninyo, kung ano yung insurance provider. Pwedeng idagdag nyo lang yung dependents po ninyo, magbabayad kayo ng additional premium. Pwede rin naman kayong kumuha ng other insurance plans sa ibang service provider. No? So, we can help you with that. Ito po yung website, life.gatewaytocanada.com, that's insurance. So, pwede namin kayong padalhan ng quotation through our Canadian-based company. We provide medical and life and travel insurance. No? Now, when it comes to travel insurance, now ito yung isang difference pa or disadvantage ng traveling earlier sa Canada. Yung start ng coverage po ninyo ng insurance na binayaran nyo sa school, ang start niyan sa day 1 ng school. So, ibig sabihin yan, kung dumating kayo sa Canada 3 months before yung start ng school, ibig sabihin, during that period, wala kayong coverage. Now, in case magkaroon ng medical emergencies during that period, no, between arrival and day 1 ng school at wala pa kayong coverage, medyo nakakatakot po yon. Kasi baka yung dala yung pera mapunta lang sa hospital expenses. Mahal po ang magpa-hospital kapag wala kayong coverage and hindi pa kayo agad-agad covered ng healthcare system dito sa Canada, no? So, kung pupunta kayo ng Canada, whether it's 1 month, 2 months, or 3 months before, it is highly recommended na kumuha po kayo ng travel insurance to address yung gap na yon. Yung gap between arrival hanggang sa day 1 ng school na magte-take effect yung insurance coverage ninyo sa school. So, that is not mandatory pero highly recommended. Okay? Now, if you want us to send you a quotation para sa inyong travel insurance or para sa health insurance ng inyong mga dependents dahil hindi siya kasama sa school, visit that website po. Yung life.gatewaytocanada.com/insurance. Fill out nyo lang po yung form and one of our team members na nandito sa Canada will be getting in touch with you para i-guide po kayo para dun sa inyong insurance requirement. Alright? Okay, now comes the checklist. Alright. So, hinati ko itong checklist para sa principal applicant, spouse, and then dependent child, dependent children. So, let's start with the principal applicant. Of course, kailangan nyo ng passport with valid visa. Yung medical exam nyo should be valid, should still be valid
by the time na aalis po kayo, no? Ang medical po ninyo ay valid for 1 year. Kung expired na po ang inyong medical, make sure na mag-medical po kayo bago po kayo umalis. Alright? And then you coordinate with your documentation specialist para ma-guide po kayo. No? So, nothing serious really. It's just that 1 year lang kasi yung validity ng medical. So, dapat by the time na aalis kayo, during that time, ay valid pa rin ang inyong medical. Okay? Letter of introduction. This is a letter from IRCC na usually pinapadala sa inyo after approval ng inyong application. Kung wala kayong, may barcode to, no? So, kung wala kayong kopya ng letter of introduction, get in touch with your documentation specialist para maipadala po sa inyo. Pero by now, dapat meron na po kayo niyan kung meron kayong visa. Right? So you also need to bring your letter of acceptance or confirmation of enrollment kung nag-start na kayo. So sa ngayon, hindi na applicable yung certificate of enrollment kasi hindi na naman allowed yung online class. So kailangan nyo po ay letter of acceptance. Kailangan nyo po itong i-print, no? Hindi ideal na soft copy lang yung dala po ninyo. So i-print po ninyo yung letter of introduction, i-print nyo po yung letter of acceptance, and sa proof of tuition payment, i-print nyo rin po. It may or may not be asked sa port of entry, pero sometimes they do. Alright? So, you also need, of course, to bring yung proof of funds po ninyo. Kung meron kayong GIC, i-print nyo rin po. Alright? Kung meron kayong cash na dala, or you opted na yung pera nyo ay kinonvert nyo into a bank draft sa parang manager's check, pwede rin po yun. No? So, kung halimbawa meron kayong dalang 20,000 total, 5,000 cash, 15,000 bank draft, ang question dito, i-declare mo ba na meron kang dalang 10,000 or more? Ang sagot nyo pa rin po dun sa example na yun, dapat yes pa rin. Kasi yung bank draft is considered as cash equivalent. So kahit cheque po siya, bank draft, kailangan kasama siya doon sa computation ng 10,000. Alright? Travel insurance again is highly recommended pero hindi siya mandatory, no? Hindi siya mandatory pero again highly recommended. You wouldn't want, no? Of course, we don't want that to happen pero ang reality niyan, may mga cases na nagkakaroon ng medical emergencies, nauubos yung pera, they end up relying dun sa GoFundMe, right? Simply because hindi sila kumuha ng insurance para sa medical emergencies. Pwede nyo siyang tingnan bilang sayang kapag hindi nagkaroon ng medical emergencies. Yeah, you can say that. Pero it's pretty much like car insurance, right? So, bumibili ka ng car insurance in the event na magkaroon ng car accident. Pero hindi mo gugustuhin na magkaroon ng car accident, right? So, hindi ka manghihinayang, I'm just saying. Alright? Travel insurance. Now, we prepared a checklist here. Screenshot nyo na lang po itong URL na yan para ma-organize ang inyong mga documents. We prepared a checklist for you. You may print that and use that as reference para sa mga documents na kailangan po ninyo. That's the checklist for the principal applicant. For the spouse, yung open work permit naman, same thing. Passport with valid visa, medical exam, letter of introduction. Ang dagdag dito, marriage certificate or proof of relationship kung common law partners kaya. Alright? And then travel insurance, again, not mandatory pero highly recommended. Affidavit of support. Okay, so ito yung medyo kailangan nating explain because of the recent advisory from Department of Migrant Workers. Ang common question dito ngayon, yung spouse ba ng international student ay required na kumuha ng clearance mula sa Department of Migrant Workers? Ang sagot doon ay depende. Alright? So, kung ikaw ay spouse ng international student with an open work permit na first time papasok sa Canada, meaning wala ka pang trabaho, hindi required yung OEC. Hindi required yung clearance mula sa Department of Migrant Workers. Pero,
maaaring hanapan kayo ng affidavit of support. Ang maghahanap niyan ay yung sa taga Bureau of Immigration sa Pilipinas bago kayo makalabas. Hahanapan kayo ng affidavit of support mula sa principal. Para hindi kayo mahirapan, meron na rin kaming sample affidavit of support. Makikita nyo po yan dun sa checklist. Alright? So, ipanotaryo nyo lang po yan. Basically, affidavit yan ng student stating na student siya, kasama ko yung mga dependents ko, ako yung bahala sa mga gastos nila habang nasa Canada, blah, 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 blah. So, yun lang yung affidavit na yun. Um, ngayon, hindi pa siya officially nire-require, pero given that minsan naghahanap sila ng mga graduation photo sa immigration, so we strongly suggest na i-prepare nyo na po itong affidavit of support. Right? So, have it notarized para support yan doon sa spouse. Okay, now, yung sabi ko kanina na depende kung kailangan ng OEC yung spouse. So, sa unang pasok sa Canada, hindi siya required. Okay? Pero, pag nakarating siya ng Canada, yung open work permit holder, nagkaroon ng trabaho, at umuwi ng Pilipinas, bago siya makabalik ng Canada, kailangan niya na ng OEC kasi meron na siyang trabaho. So, in that case, susunod siya doon sa process ng Department of Migrant Workers. So, kailangan niya lang na authenticate yung employment contract niya. So, to do that, before ka umuwi ng Pilipinas, gawin mo na siya sa Canada. Yung certify, pagpapa-authenticate ng employment contract mo. Maraming other requirements yun, no? Pero yun yung pinaka-main requirement. So, again, yung open work permit, pagpasok mo sa Canada the first time, hindi required yung OEC. Nagkaroon ka ng trabaho sa Canada, umuwi ka para magbakasyon or whatever reason, babalik ka ng Canada, required na sa'yo ang OEC. Okay? If for example, halimbawa ay uuwi ka ng Pilipinas, sasabihin mo wala ka pang trabaho, kailangan mo pa rin ng affidavit. Sasabihin sa affidavit, dependent ka ng spouse, yung spouse yung bahala sa'yo. Right? Yung student. Okay? I hope that's clear, pero kung may mga questions, again, pwede tayong magtanungan mamaya. Sa dependent child, ito naman yung checklist niya. Of course, passport, valid visa, letter of introduction, birth certificate, travel insurance, immunization records, no? Ang mahalaga yung immunization records para malaman dito sa Canada kung ano yung mga kailangan pang ibigay na vaccine sa inyong anak. Yeah, right? So, immunization records, pwede kayong pumunta sa pedya ng inyong anak, ipa-certify nyo kung ano-ano ng mga bakuna na yung naibigay sa kanya, and that's it. Kung kayo naman po ay merong medical surveillance, meaning during the medical, nagkaroon ng issue sa x-ray sa lungs, most likely nakatanggap kayo ng medical surveillance form. Don't worry about it. It's not serious really. Ang kailangan nyo lang gawin pagdating sa Canada, kontakin nyo ang public health office na malapit sa inyo to inform them of your contact details, yung address po ninyo. And then makakatanggap kayo ng instructions sa kanila kung ano yung mga susunod yung gawin. Most likely, schedule kayo ng x-ray. And during the examination, maaari kayong tanungin about the history ng inyong condition. Kung nagkaroon kayo ng medication in the past, so ano yung mga medication na yon. So, i-prepare nyo lang po. Alright? So, report cards, dalhin niyo po yan para makatulong doon sa assessment sa anak po ninyo kung anong grade na sila papasok. So, regardless kung anong month po kayo dumating, whether nag-start na yung class or not, hindi siya problem. No? Kung kaya pa kayong ipasabay doon sa class, then mapapasukin pa rin yung anak nyo at mau susunod na term. So, hindi siya problema. Alright? Kung gusto niyo naman pong papasukin ang inyong mga anak sa Catholic school, kailangan po ng baptismal and confirmation certificate kung available. Alright. Now, here's the thing. Sa Ontario, kahit pag-aralin niyo po ang inyong anak sa Catholic school, free din po siya.
Okay? Wala siyang bayad. Pero sa ibang provinces, yung Catholic school, may bayad. Alright. Like sa British Columbia, may bayad yung Catholic school. Pero yung rate is pang domestic naman, hindi naman pang international students. So kung ayaw nyo magbayad para sa school ng inyong anak, pwede naman sa public school, no? And hindi naman problem kung public school actually. Ang majority ng mga students sa Canada ay sa public school nag-aaral. Okay? Again, kailangan din po ng affidavit of support para dun sa dependent. Yung pinrefer po namin na sample affidavit, generic siya, no? Pwedeng isang affidavit na lang para sa mga lahat ng dependents po ninyo. Alright? Okay, so nakalampas kayo sa immigration sa Pilipinas, nakasakay kayo ng eroplano after 12 or 15 hours, dumating kayo ng Canada. Um, Hindi guaranteed na papapasukin kayo. Alright? So, sa port of entry, magkakaroon dyan ng validation. No? Sort of a interview. No? Pero it's more on validation lang. No? Kasi yung mga information na dineclare ninyo when you applied for your student visa, available yung information na yon sa immigration officer sa port of entry. Ang trabaho ngayon ng immigration officer sa port of entry is to ascertain to make sure that you are who you say you are, no? Kung ang may dala ng visa na yan ay siya ba talaga yon, no? So, tatanungin ka anong pangalan mo, anong gagawin mo sa Canada, right? Sasabihin mo mag-aaral ka, pwede kang tanungin anong pag-aaralan mo, ano yung program, kailan ka mag-start. Alam na nila yung sagot, right? Kasi nga meron silang information. Ang binabantayan nila diyan is that iba yung sagot mo doon sa dineclare mo. Okay? So, hindi naman talaga siya nakakakaba kung tutusin kasi yun lang yung gagawin eh. Tatanungin ka lang, no? Minsan may matatapat ka, bihirang-bihira, kadalasan kwentuhan pa kayo diyan. Pero minsan matatapat ka sa immigration officer na tatanungin ka, maganda na yung trabaho mo sa Pilipinas, pero bakit pupunta ka pa rito para mag-aral at gumastos ng malaki? They sometimes do that. So you need to be prepared doon sa mga ganong type of questions, no? Basically, ang sagot doon ay nandoon sa inyong personal study plan. Alright? Maaari ka rin tanungin, magkano yung dala mong pera? The thing here is that dapat kung ano yung tanong, yun lang yung sagutin po ninyo. Huwag kayong mag-volunteer ng mga information na hindi required. What I meant by that is, for example, tinanong ka, okay, magkano yung dala mong pera? Huwag mo sasagutin na, okay, may dala akong 5,000 Canadian dollars, pero may pera pa ako sa Pilipinas, ganitong amount, iwa-wire transfer ko siya kapag nakapag-open ako ng account, bayad ko na yung tuition ko, blah, blah, blah. So, ang dami mo na binolunteer na information, pero ang tinatanong lang sa'yo is magkano yung dala mong pera. Pag sinagot mong 5,000, maaaring hindi ka wala ng follow-up question. Alright? Ngayon, maaari ding magkaroon ng follow-up question, bakit 5,000 lang? Doon ka lang mag explain. Alright? I hope you're following. So, my point is, do not volunteer unnecessary information kasi magkakaroon pa sila ng mga follow-up questions. Again, hindi problem kung hindi nyo dala yung buong amount. Ang mahalaga ay alam nyo yung concept. Alam nyo na ito dapat yung dala nyo, pero ito lang yung dala nyo dahil yung ibang pera ay nandito or nandiyan. So, kailangan may explanation kayo at prepared kayo na i-explain po yan. Okay? So, maaring hanapan kayo ng supporting documents, kaya kailangan dala nyo po yan. Kung meron kayong sponsorship letter, dalhin nyo po yan, i-print nyo po yan. Alright? So, kapag walang naging problem, naniwala yung immigration officer sa port of entry na kayo nga yan, bibigyan kayo ng study permit. Ganito yung isura ng study permit. So, kailangan nyo pong i-check kaagad yung details, yung pangalan, yung mga date of birth, among other things, no? Pero, equally important, hanapin nyo po yung conditions na yan, yung remarks, palaki natin. So,
dapat yung study permit po ninyo merong remarks or conditions na nakalagay something to that effect. Ang sinasabi lang niyan, pwede kang magtrabaho habang nag-aaral. Now, kapag ang study permit ninyo walang ganitong condition na nakalagay, kailangan nyo po siyang ipa-reprint. Respectfully ask the immigration officer about the conditions. Alright? Ano yung consequence kung yung study permit nyo hindi nyo napansin, walang nakalagay niyan, tapos pumunta na kayo sa inyong bahay or sa inyong hotel? So, makakapag-aaral kayo, walang question, kasi study permit yan. However, your study permit comes with work rights. Okay? So, hindi na kayo bibigyan ng separate na work permit. Yung study permit nyo, pwede nyo nang gamitin yan to work, provided merong nakalagay na ganyang conditions. No? Merong nakalagay na ganyang remarks. Now, kung walang nakalagay na ganyang remarks, hindi kayo makakakuha ng social insurance number. Hindi kayo makakakuha ng SIN. At kung wala kayong SIN, hindi kayo makakapag-open ng account, hindi kayo makakapagtrabaho. So, to address that, kakailanganin nating ibalik ang inyong study permit para i-reprint nila. So, magtatagal yung process. So, again, pag natanggap niyo yung study permit, browse nyo kaagad, hanapin nyo, check nyo yung tama yung pangalan, and then hanapin nyo yung ganyang conditions. Kapag wala yan, kailangan nyo po siyang ipa-reprint. Now, if your program comes with a co-op, kung may co-op placement, you will also be issued a co-op work permit. Okay? So, mabibigyan kayo ng dalawang permit. Isang study permit, isang co-op work permit. Okay? Now, kung yung program nyo merong co-op pero hindi kayo nabigyan ng co-op work permit sa port of entry, hindi naman siya problem. Pwede nating i-apply yan. Wala namang bayad yung pag-apply. Now, minsan din nangyayari, nung nag-apply ka ng visa, yung program mo walang co-op. Tapos nagkaroon ng changes, meron ng kasamang co-op. So, hindi ka nabibigyan ngayon ng co-op kasi hindi mo siya na-declare. Alright? So, that part hindi siya problem kasi madali naman siyang i-apply online at wala siyang bayad. Okay? Now, for the spouse and the kids, the dependent children, mabibigyan din sila ng mga permits. Yung spouse, mabibigyan ng open work permit. Yung kids, depende sa edad nila. Kung school age na siya, mabibigyan din siya ng study permit. Kung hindi pa siya school age, ang ibibigay sa kanya, visitor record. Okay? So halimbawa, dumating yung anak ngayon, hindi pa school age, visitor record, few months after, pwede na siyang pumasok. Hindi nyo kailangan mag-apply ng study permit. Makakapag-aral siya kahit visitor record lang yung hawak ng inyong anak. Alright? Okay. What's next? Alright, so nasa second part na tayo sa PR application. Okay, so paano kayo magiging PR sa Canada? Paano kayo magiging permanent resident? Maraming pathways para maging permanent resident kayo sa Canada, pero here's basically how it works. No? If you're the student, tapusin mo yung program. Huwag kang maghanap ng shortcut. Okay? Pag natapos mo yung program, mag-apply ka ng post-graduation work permit. Pag meron ka ng post-graduation work permit, pwede ka na magtrabaho. Usually, kung 2-year yung program mo, mabibigyan ka ng 3 years na post-graduation work permit. Pag meron ka ng 1 year na eligible experience, pwede ka nang mag-apply through Canadian Experience Class sa Express Entry. Kapag meron ka ng Express Entry profile, meron ka na ring opportunity na mag-apply sa iba't ibang provincial nominee programs. No? So that's basically how it works. No? So sa Express Entry, hindi mo kailangan ng sponsor. Ang kailangan mo lang ay 1 year na experience. Sa provincial nominee programs, generally speaking, kailangan mo ng employer na mag-i-sponsor sa'yo. Pero merong mga provincial nominee programs which do not require sponsor. No? So, ang mahalaga dito is that alam nyo kung ano yung mga pathways na available sa inyo. Merong malaking advantage kung pupunta ka sa Canada with spouse. Kasi habang nag-aaral ka,
yung asawa mo pwede nang magtrabaho. At kapag naka-gain ng 1 year experience yung asawa mo, pwede na siyang mag-apply ng PR. May mga cases na nagiging PR kahit hindi pa graduate. That happens dahil meron silang spouse na nagkataon na qualified for PR application. So, your contracts with us ay hanggang student visa lang, no? Pero we can definitely assist you hanggang sa PR pathways, hanggang sa PR application. Pero yun, kakailangan ninyong mag-sign up ng another contract for that, no? So, this is basically our PR package for international students. Ang regular rate niyan is 2,750. Installment siya actually. Pero if you will sign up before kayo umalis papuntang Canada, we will give you $750 discount. So magiging $2,000 na lang kung single, 3,000 yan kapag may dependents. Now, so this is multiple PR applications, no? So hindi siya limited lang sa isang application. Okay? So we will guide you, we will make an assessment kung saang pathway kayo applicable at hindi siya limited again sa isang program lang, hindi siya limited sa principal applicant lang. Kung yung spouse ninyo ay meron ding eligibility, uh, pwede rin siyang maging applicant for PR. Okay? So itong PR package na ito, inclusive na dito yung post-graduation work permit application assistance. So pagka-graduate po ninyo, i-assist namin kayo sa post-graduation work permit application po ninyo. Here's basically how it works, no? So installment siya. So if you sign up before kayo umalis, so eto yung magiging total niyan. Alright? So mag-deposit kayo ng 500 kapag single, 750 kapag may dependent. And then kapag halimbawa, na-meet nyo yung eligibility for PR application, halimbawa yung spouse nyo naka 1 year experience na, and then isasubmit na natin yung kanyang expression of interest or to express entry or whichever pathway na available, doon lang kayo magbabayad ng second installment. So 500 kapag may dependent, 250 kapag single. Kapag na-invite kayo, meaning na-select kayo from the pool, doon lang kayo magbabayad ng third installment. And then kapag lumabas yung PR approval, tsaka nyo lang po babayaran yung last installment. So kaya ang total niyan ay 2,000. Now, kung hindi po kayo magsasign up before kayo umalis, yung last installment magiging 2,015 actually kapag ka single. Magiging 2,000 naman yan kapag ka may dependent. So 750 yung last installment dahil may discount. Alright? So hindi kasama dito sa fees na ito yung babayaran sa visa office tsaka yung payable sa aming IRCC authorized rep, which is 300 or 500 na. Alright. So, some reminders. Nasa last part na ako ng aking slides. So, pwede ko nang i-entertain mamaya ng konti yung inyong mga questions. But before that, again, like I said earlier, may mga scammers din po sa Canada. No? Kahit sa phone, no? Bagong phone nyo, madalas may matatanggap kayong tawag, hindi lang text, no? Pati tawag, magpapakilala either taga CRA or taga DHL, may mga package. So, minsan may mga nabibiktima ng mga Filipinos dyan, no? Kaya isinasama namin ito sa reminders. So, madalas may magpapakilala taga CRA, yung Canada Revenue Agency, parang pinaka-BIR sa Pilipinas. So, ingat po nun sa mga scams. Kung hindi tiyak, huwag magbibigay ng mga personal information over the phone. Alright? 20 hours lang po kayo pwedeng magtrabaho as a student, pero by September, I think mag-a-announce ang IRCC. Gagawin, I think, na 24 hours ba? Yung, basta, dadagdagan nila yung 20 hours na work weeks. No? Highly suggested na upon landing in Canada, sa first week nyo, dapat kumuha na kayo ng social insurance number. Saan kukunin yung social insurance number? Sa Service Canada. So, pwede kayong mag-book ng appointment, pwede rin namang
walk-in. Alright? So, if you want to drive, depende kung saan province kayo pupunta. Mas maganda kumuha pa rin kayo ng LTO certificate, no? Regardless kung saan province kayo pupunta. Yung LTO certificate na nandoon yung driving history ninyo, kung ilang years na kayo nagdadrive, makakatulong yun sa pagkuha niyo po ng license. Iba't ibang province, iba't iba yung regulations. For example, sa British Columbia, given that I think puro kayo taga BC, yung student, kung meron kang driver's license, yung driver's license mo, valid yan hanggat valid yung study permit mo. So makakapag-drive ka. Pero yung open work permit, yung spouse, hindi. No? So kailangan kumuha siya ng license sa British Columbia. Sa Ontario, usually magagamit mo lang yung license mo for the next 3 months. For the first 3 months, I mean. So, kaya mahalaga na kumuha ka ng LTO certificate, makakatulong yun sa pagpapa-expedite na makakuha ka ng full license. Alright? Sa Ontario, to give you an idea, um, it starts with G1. Basically, that is the student. And then, pag ready ka na, pwede ka nang mag-test ng G2, basically non-prof. And then, after a while, after 8 months na meron kang G2, pwede ka nang mag-exam para sa prof or yung full G. Alright? Pero kung meron kang LTO certificate at meron kang years of driving experience, mula sa student, pwede ka nang mag-exam ng full G, no, na professional license, no. Iba't ibang province, iba't iba yung system doon sa driver's license, right? So again, join the FB groups, community organizations. Malaking tulong po ang mga groups, mga community organizations para sa adjustment po ninyo. And that also serves as actually your immediate support network, no. We've sent you an email pero usually hindi napapansin yung email namin. Etong number 6 and number 7, important ito para sa inyong PR application. Education Credential Assessment generally required yan sa PR application. So, mas convenient kung gagawin nyo yan before kayo umalis. Kasi yung process na ito requires going to your school para i-request yung academic records ninyo. May mga schools na pwedeng online, so kahit nasa Canada na kayo, pwede yon, no? Pero hindi ko natin tiyak kung ano yung system ng school nyo, so might as well gawin nyo na po before kayo umalis para kung required na pumunta kayo sa school, nandito pa kayo at hindi nyo kailangan mag-authorize ng mga kamag-anak kaibigan para pumunta sa school in your behalf, no? Number 7, kailangan nyo po ng Certificate of Employment for all your work experiences within the last 10 years. Kasama ito sa email na pinadala namin. Please check your email. Kung wala kayo natatanggap na emails na reminders tungkol dito, check your spam folder. Nandoon po yan. Alright? Yung Certificate of Employment po ninyo, dapat kompleto yung detalye. Yung position, period covered, magkano yung sweldo, ilang oras kayo nagtatrabaho weekly, ano yung job description nyo. Right? So, yun yung mga information na kailangan sa inyong COE. Alright? Okay, so nagkaroon ng changes nung January 2024. Maraming nalungkot dito, maraming naapektuhan. So, ano ba yung mga immediate effect noon? Halimbawa, sa open work permit, okay? Kapag hindi master's degree or doctorate program yung kukunin ng student, hindi na eligible yung spouse for open work permit. Okay? So, merong mga schools din dati na eligible for post-graduation work permit, ngayon ay hindi na, no? So, those are basically the changes, no? Pero dahil may mga major changes, ito yung mga common questions doon sa changes na yon. Am I still eligible to apply for a post-graduation work permit? So,
Kung masters yung kinuha po ninyo, definitely eligible po yan. Kung college kayo nag-aral at public, eligible po yan. No? So, for PGWP. So, we don't usually process LOA for schools which are not eligible for PGWP. So, kung kami yung nag-process ng letter of acceptance nyo, most likely PGWP eligible po yan. Pwede ka pa rin bang maging permanent resident? Wala pong changes doon, no? Canada cannot afford to close its immigration doors, no? The very reason bakit open yung Canada for immigration is because there is a projected labor shortage problem in the coming years, brought by aging population, slow birth rate. So, kailangan yung mga immigrants. Pero bakit nagkakaroon ng mga changes? Gusto nilang i-attract yung right skills, no? Right experience, no? Gusto nila yung mga immigrants na merong mga skills and experience na kailangan ng Canada. Kaya nababago-bago yung immigration regulations.